Madalas kong tinatanong sa sarili ko kung kailan nga ba nagsimula ang lahat. Ang pagkalito, ang takot, ang pag-ibig, at ang lihim na kailanman ay hindi ko na kayang burahin sa katawan at alaala. Hindi ito kwentong masaya mula simula hanggang dulo. Pero totoo to, makatotohanan, bagamat mahirap paniwalaan. Hindi ako naghahanap ng awa o pag-unawa. Gusto ko lang ilahad ang isang bagay na matagal ko nang kinikimkim. Hindi dahil gusto kong ipagsigawan, kundi dahil baka may mga katulad kong naligaw na kailangan ng tinig para masabing, hindi ka nag-iisa. Ito ang kwento ng isang babaeng simpleng namumuhay sa gilid ng bundok. Isang babaeng nagmahal ng nilalang na hindi niya lubos na uunawaan. Isang ina na nagsilang ng bata mula sa mundong hindi nakikita ng karamihan. Magandang araw, Miss Aya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Pamela. Naninirahan sa isang liblib na baryong nasasakupan ng Kabisayaan. Nasa may paanan na ng bundok ang lugar na kinatitirhan namin. Doon ako lumaki, sa gitna ng mga nyugan, palayan, at kwentong kababalaghan na inuusal ng matatanda tuwing gabi. Lalo na kapag brown out at gasera lang ang ilaw. Mahirap lang kami, Miss Aya. Ulila na ako sa ama at kami na lang ni Inay ang natitirang magkasama sa aming lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Ako ang bunso sa 5 magkakapatid. Ang iba kong mga kapatid, nasa Maynila na, may kanya-kanyang pamilya. Ako na lang ang naiwan. Nag-aalaga kay Inay at bumubuhay sa amin ang pagtitinda ng suman, puto, at biko sa palengke. Wala akong reklamo sa buhay na iyon, Miss Aya. Tahimik, payak, pero sa likod ng katahimikang yun, ay may isang bahagi ng aming baryo na hindi pinupuntahan kahit ng pinakamatatapang. Ang tinatawag nilang pugad ng dilim. Isang masukal na bahagi ng kagubatan, palaging malamig kahit terik ang araw. May mga kwento tungkol sa mga nilalang na naninirahan doon. Gaya na lamang ng mga engkanto, diwata, lamang lupa at iba pa. Sabi ng matatanda, huwag daw tumingin ng matagal sa mga puno roon. Huwag lalapit kung may tumatawag sa pangalan mo. At huwag kang magsusuot ng kulay pula. Ewan ko ba, pero lumaki akong sumusunod sa mga paalalang yon. Hanggang sa dumating ang araw na nasira ko ang lahat. Isang hapon ng Hulyo. Bandang 5:00, nagpunta ako sa poso sa may likod ng kagubatan para mag-igib. Mas malinis kasi ang tubig doon at kadalasan walang pila. Habang pauwi na ako, may narinig akong ingay ng agos ng tubig. Hindi galing sa poso. Malamig ang hangin at parang may aninong dumaan sa gilid ng paningin ko. Sa halip na lumiko pa uwi, sinundan ko ang tunog. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Basta't may humila sa akin, hindi sa katawan, kundi sa kalooban. Miss Aya, babae akong may kakuratan, pero sa totoo lang, likas akong mausisa. Sinundan ko ang tunog at sa di kalayuan, may nakita akong sapa na tila hindi ko pa nararating noon. Maaliwalas, malamig ang hangin, at ang paligid ay para bang hindi dito sa amin. May mga puting bulaklak sa mga bato, at ang tubig ay kulay asul na malinaw, parang salamin. Doon ko siya unang nakita. Nakaupo siya sa isang bato, nakalugay ang mahabang buhok, maputla ang balat, at ang mga mata ay may kakaibang lalim. Ang unang akala ko, turista, baka naligaw. Pero nang tumingin siya sa akin, para bang
Para bang biglang tumahimik ang lahat. Ang mga dahon, huminto sa paggalaw. Ang tunog ng mga insekto'y biglang nawala. Pamela. Tawag niya sa pangalan ko. Namilog ang mga mata ko. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Nagtatakang tanong ko. Ngumiti lang naman siya. Saka nagsabing, matagal na kitang pinagmamasdan. Kaya kilalang kilala na kita. Napaatras ako bahagya. Nanginig ang laman ko. Hindi ko maipaliwanag kung dahil ba sa takot o sa lamig ng paligid. Hindi kita sasaktan. Hindi yun ang dahilan kung bakit ako narito. Sabi niya. Pero hindi na ako nag-atubiling pakinggan siya. Umalis agad ako. Hindi na lumingon pa. Pero sa loob-loob ko, alam kong may binuksan siyang pinto. Isang pinto na sa araw na yon, hindi ko na maisasara. Hindi ko agad sinabi kahit kanino ang tungkol sa lalaking nakita ko sa sapa. Baka sabihin nilang siraulo ako. Kahit si inay na may paniniwala rin sa mga engkanto, hindi ko makuhang ikwento sa kanya. Pero hindi ko rin siya makalimutan. Hindi lang dahil kakaiba siya, kundi dahil sa hindi ko maipaliwanag na paghilang na nararamdaman ko. Parang may pangakong hindi pa sinasabi, pero ipinaparamdam na. Makalipas ang ilang araw, bumalik ako sa sapa. Tanghali yun, para tiyaking ligtas pa akong makakauwi bago dumilim. Pinilit kong isipin na baka guni-guni lang ang lahat. Dala lang ng pagod o gutom. Pero paglapit ko sa gilid ng sapa, nandoon siyang muli. Nakaupo sa parehong bato. Para bang hindi siya umalis doon. Ngumiti siya sa akin. Hindi malapad, hindi pilit. Isang uri ng ngiting tahimik, pero puno ng katiyakan. Bumalik ka. Aniya. Hindi ako agad nakasagot. Pero sa halip na tumakbo palayo, naupo ako sa kabilang bato. Tahimik lang kami. Ang tunog ng tubig, ang hangin, ang langit na maaliwalas. Lahat yun parang nanahimik para sa sandaling yun lang. Anong pangalan mo? Nagdadalawang isip kong tanong. At pilit na pinapanatag ang boses ko. Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa langit bago nagsalita. Walang pangalan ng tulad ko sa wikang kaya mong sambitin. Pero tinatawag din ako ng ilan sa inyo na Vael. Kaya tawagin mo na lang din ako sa pangalang Vael. Vael? Huwag ka sanang magagalit sa itatanong ko pero ano kasi, tao ka ba? Tanong ko ulit. Hindi. Maikli at diretsahang tugon niya. Hindi niya iyon sinabi na may yabang o pananakot. Isa lang iyong payak na pahayag ng katotohanan. Napapigil pa ako sa paghinga nang marinig ko ang sagot niyang yun. Pero hindi din ako masama gaya ng iniisip niyo. Dagdag niya pa nang mapansin niyang nagbago ang reaksyon ng mukha ko. Marahan na lamang akong napatango bagamat hindi ko pa rin lubos na nauunawaan. Mula noon, lingguhan akong bumabalik sa sapa. Bawat tagpo ay mas nagiging komportable kaming dalawa. Nakikinig siya sa akin habang kinikwento ko ang buhay ko sa kanya. Ang iniwang pangarap kong maging guro, ang hirap sa pag-aalaga kay inay, ang lungkot ng pagiging naiwan sa baryo. Halos buong buhay ko na yata nakwento ko na sa kanya. Pero siya, hindi siya nagkikwento ng sarili niyang mundo. Pero paminsan-minsan, may sinasabi siyang tila hango sa mas malalim na daigdig. May pamilya ka ba, Vael? Minsang tanong ko sa kanya nang muli kaming magkita sa may sapa. Hindi sa paraan ng pagkakaintindi niyo. Makahulugan, pero nakangiti niyang tugon.
Paglipas ng mga linggo, mas lumalim ang pagkakaunawaan namin. Hanggang sa isang dapit hapon, habang bumubuhos ang ambon, tahimik kaming nakasilong sa ilalim ng puno ng balete. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang balat niya. Pero sa loob ng dibdib ko, may init na lumalagablab. Pamela, hindi ko sinasadyang ikaw ang mapili. Pero ikaw ang tinutugon ng kalikasan. Sabi niya, hindi ko naunawaan iyon noon. Akala ko sinasabi lang niyang mahal niya ako. At sa sandaling yun, hinayaan ko siyang halikan ako. Dahan-dahan, walang pagmamadali. Pero may bigat na tila may kasamang sumpa. At sa gabing yun, may nangyari sa amin. Wala akong pagsisisi. Hindi yun madali o parang pelikula. May kaba, may takot, pero may tiwalang buo kong ibinigay sa kanya kahit hindi ko pa rin lubos na kilala kung sino o ano siya. Matapos ang pangyayaring yun, lumipas pa ang isang buwan. Hindi na siya nagpakita kahit na bumabalik-balik ako sa sapa. Umaga, tanghali, gabi. Walang Vael na nagpapakita sa akin. Walang bakas. Ang lugar ay nananatiling maganda. Pero parang wala na ang buhay na naroroon dati. Nagsimula na ring magbago ang katawan ko. Nahihilo ako tuwing umaga. Napansin ni inay na matamlay ako at hindi ko nauubos ang pagkain. Hanggang isang gabi, habang pinapainom niya ako ng mainit na salabat. Pamela, kailan ka nagkaroon ng huling dalaw? Bigla ang tanong niya. Saglit akong natigilan at hindi ka agad nakasagot. Maya-maya pa, nilatag ni inay ang kamay niya sa tiyan ko. Tahimik, banayad. Ay nako, Pamela, may laman ka na. Ano bang pinaggagawa mo, anak? Blanko ang mga matang napatingin ako kay inay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o ano ang iisipin. Baka sa boses niya ang pag-aalala at kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkadismaya. Doon ko muling naalala ang nangyari sa amin ni Vael. Bigla akong napaiyak. Hindi ko alam kung sa hiya, sa takot o sa bigat ng lahat. Isang buwan nang hindi nagpapakita sa akin si Vael. At ngayon, nagbunga pa ang ginawa namin, kahit isang gabi lang. Pamela anak, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Sino ang ama ng dinadala mo? At bakit hindi mo siya dinadala rito sa bahay natin? Hindi naman kita pinalaki ng ganyan. Ano bang nangyayari? Tanong ulit ni inay. Hindi siya tao, Nay. Mahinang tugon ko. Hindi ako sinampal. Hindi siya sumigaw. Tumitig lang siya sa akin ng matagal. Sabay sabing, ay, alam ko na. Alam ko. Sambit ng aking ina na puno ng bigat ang boses niya. Kahit ayaw aminin ng marami, sa mga baryong tulad ng sa amin, may mga lihim na hindi na kailangan ng paliwanag. Dahil matagal na silang bahagi ng lupa't hangin dito. Matapos nga naming mapag-alaman na nagdadalang tao ako, minabuti naming isekreto ang lahat. Wala kaming pinagsabihan kahit isa sa mga kapitbahay namin o ibang kaanak. Nagpatuloy kami sa normal naming pamumuhay na para bang walang nangyayari. Nang tumungtong sa 2 buwan ng tiyan ko, dinugo ako ng bahagya. Ilang araw din yung nagtagal. Paunti-unti lang naman. Pero ang hilab ng tiyan ko ay iba. Ang bata ay parang mas mabilis lumaki kesa sa karaniwan. Hindi ko naman magawang magpatingin sa klinika. Paano ko ipapaliwanag? Kaya naman sinabi ko na lang sa ibang kapitbahay naming nagtatanong na nagkasakit ako ng trangkaso. Kaya ilang araw akong hindi lumalabas ng bahay. Pero magmula nang dinugo ako, halos gabi-gabi kong naririnig ang tinig ni Kael.
Sa labas ng bintana ng silid ko, mahina, halos bulong lang, pero malinaw. Hindi kita iniwan. Narito lang ako. Pinagbabawalan lang. Minsan, pakiramdam ko may aninong nakatayo sa dulo ng hagdan. Tahimik, nagmamasid. Hindi siya lumalapit. Parang may pader na hindi kayang tawirin. Nararamdaman ko rin na may nagbabantay sa akin. Hindi lang siya, kundi iba pa. May mga gabi na biglang nawawala ang alingawngaw ng palaka sa sapa at ang tilaok ng manok sa gabi. Tahimik na tahimik. Ang ganitong katahimikan, alam naming mga taga-bundok ang ibig sabihin. Palatandaan ito na may ibang naroroon. Pagpasok ng buwan ng Disyembre, lumalamig na ang simoy ng hangin at unti-unti nang tumataba ang buwan tuwing gabi. Malapit na raw akong manganak ayon kay inay. Bagamat hindi eksaktong 9 na buwan ang tinagal ng pagdadalang tao ko. Hindi naman ako nagpasuri kahit kanino. Kaya hindi ko alam kung ilang linggo na ba talaga siya sa loob ko. Pero ramdam ko, malapit na. Hindi naging madali ang pagbubuntis ko. Hindi ako nananabik, gaya ng ibang buntis na nakikita ko noon sa baryo namin. May takot akong hindi maipaliwanag. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang isisilang ko. Minsan, habang natutulog ako, nananaginip ako ng mga puno na kumakanta, ng ilog na kulay ginto, ng mata ni Vael na palaging malungkot, palaging nasa malayo. Sa kabila nun, palaging nasa tabi ko ang aking ina. Siya ang naglalaga ng dahon ng sambong para sa pananakit ng balakang ko kapag para akong nabibiyak ng kerot. Hindi siya nagtatanong tungkol kay Vael. Hindi rin niya sinabing engkanto ang ama ng dinadala ko. Pero sa paraan ng paghaplos niya sa tiyan ko, alam kong alam niya at tanggap niya. Kahit hindi niya sinasabi, ramdam ko ang malasakit at pag-aalaga ng aking ina. Isang gabi, bago pumasok ang Pasko, bigla akong napabalikwas mula sa banig. Aray! Nay! Napahawak ako sa puson ko. Para akong pinipilipit mula sa loob. Tumulo ang tubig sa hita ko. Nay! Sigaw ko. Nanginginig na ang boses ko dahil sa sakit. Agad siyang tumayo. Pinailawan ng gasera at tinapik ang pisngi ko. Humingak ka anak. Inga, huwag kang matakot. Narito ako. Hindi kami tumawag ng hilot. Hindi kami nakapaghanda. Pero ramdam kong hindi ko na kaya pang ipagpaliban. Umuulan sa labas, walang buwan, at tila ang buong paligid ay nananahimik para sa isang bagay na marahas at banal, ang kapanganakan. Naglabas si inay ng malinis na kumot, mainit na tubig, at isang kutsara ng langis ng niyog. Nakahiga ako, hinihingal, basang-basa ng pawis kahit malamig ang gabi. Ang sakit ay hindi katulad ng normal. Parang humihigop ng buhay ang bawat kerot. Pamela, pwersa! Isigaw mo kung kailangan. Huwag mong pigilan. Bulong ni inay habang hawak-hawak ang kamay ko. At sumigaw nga ako. 1, 2, 3 sigaw. Nang sumunod ang isang kirot na parang pinupunit ang kaluluwa ko. Naramdaman kong lumabas na siya. Tahimik, walang iyak, walang sigaw, wala ring patak ng ulan sa bubong. Tapos na ba, Nay? Hingal kong tanong. Halos hindi ko maramdaman ang katawan ko. Tumayo si inay, dala ang sanggol, nakabalot na sa puting kumot. Hindi siya agad nagsalita, tinitigan niya ito. Mahigpit, para bang may iniintindi. Tao ba siya, Nay? Tanong ko, pabulong,
puno ng takot sa boses. Marahan namang tumango si inay na ikinaluwag ng dibdib ko. Oo anak, tao siya. Pero may mga mata siyang hindi mo pa kailanman nakita sa kahit sinong sanggol. Bumuntong hininga ako, hinang-hina. Naluha ako. Pero hindi ko alam kung luha ng ginhawa o panibagong takot. Ilang minuto pa, narinig naming tumahol ang aso. 1, 2, 3 beses. Mabilis at sunod-sunod. Parang may dumarating. Nay, nararamdaman mo rin ba? Bulong ko habang nangangatog. Tumayo si inay. Kinuha ang kutsilyong may krus sa hawakan at lumapit sa bintana. Binuksan niya ito bahagya. Mula sa dilim, lumitaw si Vael. Basang-basa siya, puno ng galos at sugat ang katawan. Para bang galing siya sa pakikipagdigmaan. Ang mga mata niya, iyon pa rin, malalim, puno ng lungkot. Nay, siya ang ama ng anak ko, si Vael. Wika ko sa aking ina. Hindi ako maaaring lumapit. Pero gusto kong malaman mong ligtas siya. Mahal ko siya. At ikaw. Anya, hindi ako agad nakapagsalita. Pinilit kong umupo. Kinuha ang sanggol mula sa aking ina at inilapit sa dibdib ko. Mainit siya. Buhay. Tahimik. At parang alam ang mundong kanyang kinalalagyan kahit wala pang ilang minuto ang tanda. Anong pangalan niya? Mahinang tanong ko. Sylvan, ibig sabihin, anak ng kagubatan. Tugon ni Vael. Habang nasa labas pa rin ng bintana, nakatanaw lang ito sa amin ng anak niya. Marahan akong tumango. Sylvan, maganda ang pangalan niya. Sambit ko, saka tumingin kay Vael. At bago siya nawala sa dilim, nag-iwan siya ng huling salita. Hindi ito ang huli nating pagkikita. Matapos niyang sabihin iyon, ay parang usok siyang naglaho sa dilim. Nagkatinginan na lamang kami ni inay at muli niya nang isinara ang bintana. 3 araw matapos kong isilang si Sylvan, lumabas na ang balita. Hindi ko alam kung sino ang unang nagsabi. Baka isa sa mga kapitbahay na nakarinig ng sigaw ko noong gabing nanganak ako. O baka may nakakita kay Vael sa dilim. Sa mga baryo, lalo na sa liblib ng tulad ng sa amin, hindi na kailangan sabihin ng lahat. May mga bagay na agad nararamdaman ng mga tao kahit walang ebidensya. Ay alam mo ba Mare, anak daw ng engkanto yung sanggol ni Pamela. Totoo ba? Eh alam mo naman ang mga kabataan, Diyos ko. Huwag kang magpapaniwala sa ganyan. Lumang tugtugin na yan para hindi masabing disgrasyada. Ay sabagay, tama ka. Baka nga'y dahilan lang yun. Rinig kong usapan ng 2 ali sa may tindahan habang bumibili ako ng bigas. Tahimik lang ako. Hindi ako sumagot. Hindi ko rin itinama. Dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko dapat ipaliwanag. Pero hindi iyon pagkalat ng tsismis na may kasamang pandidiri o panlalait. Kakaiba ito. Hindi ako pinagtawanan. Hindi rin ako tinakwil. Ang naramdaman ko ay mas malapit sa takot na may halong paggalang. May ilang umiwas sa akin sa umpisa, lalo na ang matatanda. Pero may ilan ding naging mas maingat. Ang kilos tuwing ako ay daraanan. Parang ayaw nilang makadisgrasya sa isang taong maaaring pinili ng ibang daigdig. Ang mga batang kapitbahay, tuwang-tuwa kay Sylvan. Ang ganda naman ng mga mata niya, parang may kumikislap po. Sabi ni Tantan, anak ng kasambahay ng kapitan. Isa pa, si Liza, 5 taong gulang, na tuwing nakikita si Sylvan
ay sasabihin, "Parang hindi siya marurungisan kahit gumapang sa lupa. Napakaganda niya." At totoo yun. Mula sa pagkasilang niya, si Sylvan ay may anyo na hindi mo agad maituturo kung bakit nakakabighani. Hindi siya yung tipong mistiso o mukhang banyaga. Pero ang balat niya, pantay na makinis at tila may liwanag kapag tinatamaan ng araw. Ang buhok niya'y itim na itim, kulot sa dulo, pero laging tila bagong suklay. Ang mga mata niya, doon ako palaging humihinto. Kulay kayumangging mababaw sa umpisa, pero sa tuwing tinitignan mo ng matagal, para bang may bughaw na halong hamog sa loob. At higit sa lahat, hindi siya umiiyak ng walang dahilan. Hindi siya sakitin. Bihira lang siyang lagnatin. Hindi rin siya natatakot sa dilim. Sa halip, para bang mas gising siya sa gabi. "Anak ng gabi," wika ni inay isang araw habang pinupunasan si Sylvan. "Pero hindi ligaw. Alam niya kung saan siya lumaki at kung sino ang nanay niya." Minsan, pumupunta si Aling Diday, ang matandang manghihilot sa kabilang purok para dalawin ako. "Tumingin ako sa talampakan ng bata mo, Pamela. Walang guhit. Napakalinis. Ibig sabihin, hindi siya isinulat ng kapalaran ng tao. Iba ang papel niya sa mundong ito." Bulong niya isang araw. Hindi ko na siya tinanong kung masama ba iyon, kasi ramdam kong hindi. Si Sylvan ay hindi halimaw, pero hindi rin siya bastang sanggulang. May dala siyang katahimikan na hindi nakakapanindig balahibo, kundi parang niyayakap ka. Nag-umpisang dumalaw ang mga kapitbahay, hindi para mangosyoso, kundi para makisilay. Parang hindi nila maipaliwanag kung bakit gusto nilang makita ang bata. "Pwede bang hawakan siya sandali?" Tanong ng kapitbahay naming si Aling Sayon. Biyuda at tahimik lang sa lahat ng bagay. Nang kargahin niya si Sylvan, napaluha siya. Hindi siya nagsalita kung bakit. Walang nagsabi na anak ng demonyo o masamang espiritu si Sylvan. Sa halip, narinig ko ang iba na sinabing, baka siya ang tagapagligtas ng gubat. Baka siya ang magbabalik ng balanse. O baka siya ang gantimpala sa anak ni Aling Mila na hindi kailanman umalis ng baryo. At ako raw ang napili. Hindi ko alam kung totoo ang mga yon. Hindi ko rin gustong paniwalaan na may bitbit na tungkulin ng sanggol kong halos hindi pa natututong umupo. Ako, isa lang akong babae, isang anak, isang ina, at isang taong minsang umibig sa hindi maipaliwanag. Pero ngayon, natuto akong mahalin ang bunga ng pag-ibig na kailanman ay hindi ko inaasahan, kahit sa harap ng takot at hiwaga. Isang gabi, habang pinapadede ko ang sanggol, hinimas-himas ko ang malambot niyang buhok. Dinig kong muli ang tinig ni Vael sa hangin. Hindi ko siya maaaring kunin, pero hindi ko rin kayang malayo, kaya't makikinig ako. Araw-araw, magbabantay ako kahit hindi mo ko makita. Sa gabing yun, tulog ang baryo, ngunit gising ang puso ko at alam kong hindi pa tapos ang ugnayan namin, ni hindi pa nga talaga ito nagsisimula. Lumipas ang mga taon, lumaki si Sylvan na tahimik, matalino, at laging may pakiramdam na parang may alam siyang hindi ko alam. Hindi siya pala tanong, pero kapag nagsalita, madalas may mabigat ang bawat salita niya. Parang may timbang ng mga dahon sa taglagas o ng alon bago ang bagyo. Magmula nang isilang ko si Sylvan, naramdaman kong biglang gumaan ang pamumuhay namin. Kahit wala siyang ama at wala akong katuwang sa pag-aalaga niya, hindi ako nahirapan. Para bang
Napakadali ng lahat para sa akin. Maging ang pera ay parang kusa ng lumalapit sa amin. At sa bawat halaman na itinatanim ko, doble-doble ang nagiging bunga nito. Kaya naman ang dating mahirap naming pamumuhay ni inay, dahan-dahan itong gumaan. Kahit wala sa tabi ko si Vael para gampanan ang pagiging ama niya sa anak namin, ramdam kong hindi niya ako pinapabayaan. Sa tuwing nangangailangan kami, bigla na lang may sumusulpot na biyaya kahit hindi ko hilingin. Ang dating sakiting si inay naman ay bihira na lang sumpungin ang sakit niya magmula nang maging katuwang ko siya sa pag-aalaga kay Sylvan. Isang araw, habang nasa bakuran kami at nag-aayos ng mga halamang itinanim ko, lumapit si Sylvan. "Nay, may tatay ba ako?" Tanong niya. Hindi agad ako nakasagot. Napatingin ako kay inay na maging siya ay napatigil sa ginagawa niya. Saglit lang ay ibinalik ko agad ang tingin ko sa anak ko. 11 taong gulang na siya. May kapayatan at maputi. May mga mata pa rin na tila laging may tinatanaw sa malayo. "Oo naman anak, paano ka mabubuo kung wala kang tatay?" Pabiro kong tugon sa kanya para basagin ang tensyong namamagitan sa amin. "Inasa ng tatay ko?" Inosenteng tanong niya ulit. Napabuntong hininga ako at hinawakan siya sa balikat. "Anak, hindi siya tulad natin, pero may ama ka. Sigurado ako dun. Hindi mo man siya nakikita ngayon. Balang araw, magkikita rin kayo." Mahinahong paliwanag ko sa kanya. Tumango lang siya at hindi na nagtanong pang muli. Si Vael, bihira na lang siyang dumalaw at kung dadalaw man, sa panaginip lang. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni lang ni Sylvan. Pero minsan, kinukwento niya sa akin kung ano ang itsura ng lugar kung saan siya dinadala ng ama niya habang natutulog. Isang gubat na laging basang-basa pero hindi maputik. Isang lawa na kulay ginto at mga nilalang na hindi naglalakad pero naroroon. "Nay, kapag wala na ako, huwag kang malulungkot ah," sabi niya minsan habang sinusuklay ko ang buhok niya. "Huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Wala ka namang ibang pupuntahan, hindi ba?" Sagot ko agad habang pinipigilan ang panginginig ng kamay. Magmula nang sabihin niya iyon, hindi na mapanatag ang dibdib ko. Para bang may kung anong paparating na hindi ko kayang pigilan. Hanggang sa isang umaga nga, pagising ko, wala na siya sa banig. Wala na sa tabi ko ang anak ko. Tarantang inikot ko ang buong bahay. Sa harap, sa likod, sa poso, sa gubat, at sa gilid ng ilog. Tinawag ko siya ng paulit-ulit. Paos na ang lalamunan ko, pero walang sumasagot. Lumapit ang mga kapitbahay. Tinulungan din nila akong maghanap. Pero parang naglaho lang siya. Walang bakas, walang yapak, ni walang maliit na palatandaan ng pag-alis niya. Maging ang mga barangay ay nag-imbestiga na. May mga nagsabing baka dinukot. Baka may nagtangkang idawit ang mga dating engkanto na pinag-uusapan noon. Pero alam ko, sa puso ko, kinuha siya ng kanyang pinagmulan. Hindi ko iyon tinanggap agad. Araw-araw akong umiiyak. Araw-araw akong humihiling na sana bumalik siya. Pero habang tumatagal, tinatanggap ko ring baka ang papel ko lang ay dalhin siya sa mundong ito at hindi pigilan kapag kailangan na niyang umalis. Pagkalipas ng 3 taon, isang gabi ng kabilugan ng buwan, may iniwan sa labas ng aming bahay. Isang supot na pinatuyong dahon ng makahiya, isang peraso ng tilang kulay indigo na alam kong hindi gawa ng tao, at isang maliit na kahoy na inukit na anyo
ng batang babae. Si Sylvan, nakangiti. Wala nang ibang sumunod matapos nun. Wala na akong natanggap. Wala na akong napanaginipan. Pero simula noon, tuwing gabi ng bilog ng buwan, nagsisindi ako ng ilaw sa bintana. Para sa kanya, nagbabaka sakaling, baka bumalik, baka di naman hindi. Pero sa puso ko, nariyan siya. Hindi na lang para sa akin, kundi para sa mundong higit pa. Magmula noon, lumipas na lang ang maraming taon at napaglilipasan na ako ng panahon. Wala pa ring Sylvan ang dumating. Wala nang engkantong nagparamdam sa akin. Para bang iniwan ako sa gitna ng kawanangan, nang walang direksyon, walang naiwan, walang pasabi, at ako lang mag-isa. Magmula nga nang mawala ang anak ko, Miss Aya, hindi ko na tinangkang umibig pa. Hindi ko na inilapit ang sarili ko sa iba. Nakontento na akong mag-isa. Ilang taon lang din kasi makalipas nun, pumanaw ang aking ina. Kaya naman magpahanggang sa ngayong kasalukuyan, nag-iisa na lamang akong naninirahan dito pa rin sa bahay ng aking ina. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Muli, ako si Pamela, ina ng isang nilalang na bahagi ng daigdig na hindi ko kailanman lubusang naunawaan. Nananatili pa rin akong narito, sa lupa, sa katahimikan ng aming tahanan. Hawak ang ala-ala ng pag-ibig na kahit kailan ay hindi naging akin. Maraming salamat.